Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Nako, ito mga kababayan, pag-usapan ho natin itong isa sa pinaka-controversial ho ngayong nagdaang oras, araw na kung saan dinadawit ho sa flood control issue, flood control scandal. Walang iba ho kundi si Senador Jinggoy Estrada. Palakpakan natin. Alam niyo naman ito mga kababayan, Senador Jinggoy Estrada. Actually ako, nagulat ako, hindi ko ini-expect na ito hong si Senador Jinggoy Estrada masasangkot ho rito. Kasi alam naman ho natin, mga nakarang araw, ang nasasangkot ho dito ho sa Senate, dalawang senador. No, binabalita rin ho yun ng iba't ibang mainstream media. No? Allegation pa lang naman ho, allegedly. Ito hong si Chis Escudero. At ito hong si Senator Joel Villanueva, dahil taga Bulacan ho ito. Mga kababayan, ito hong former assistant assistant engineer DPWH ni Alcantara, nagsalita ho. Si Bryce Hernandez, na kung saan, ano kasi ito pinakontempt ho ito ni Senador Jinggoy Estrada sa Senate ng isang araw. Then kinabukasan, nag-guest naman ho siya sa House of Representatives. Kasi kahit ho na-contempt siya sa Senate, pwede pa rin ho siyang maimbitahan ho sa House of Representatives para dinggin ho at magsiwalat ho dyan sa flood control issue. Kasi nangyayari, meron hong investigation flood control sa Senate, meron din pag-iimbestiga sa House ng flood control issue. At ito si Pangulong Bongbong may tatayong grupo mag-iimbestiga din. So nahihilo na ho tayo. Ito mga kababayan, marami ho nagulat, marami ho nagulantang na binanggit ho ni former assistant engineer ni Alcantara, ito si Hernandez, na kung saan sabit damay ho ito si Senador Jinggoy Estrada at matindi ho, mabigat ho yung perang binabato ho ni DPW Assistant District Engineer Hernandez. Pakinggan muna ho natin to mga kababayan. Senator Lacson, ang mga engineer, tama po si Senator Lacson, ang mga engineers ng DPWH ay tila naging legman o bagman na lang. Kung tatanungin niyo po ako kung sino o kanino kami naging bagman, nasagutin ko na po ngayon. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Si Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo, at D. Alcantara. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025. Mga kababayan, although may mga binanggit pa siyang ilang tao rito, kasama na rin ho ito si Senador Joel Villanueva. Ang pinaka-controversial ho rito kasi si Senador Jinggoy Estrada, kasi doon sa Senate, tinanong ho yung mister ho ni nitong babaeng Diskaya, itong kanyang mister na Diskaya, na meron bang, after mo magbanggit ng mga taga-house, congressman, meron bang nasasangkot na senador? Sabi ni Senador Jinggoy, sagot ng lalaki, wala daw. Sigurado wala daw. Nagbiro ngayon ito si Marcoleta, ligtas ka na. Sukat akalain mo ikakanta siya ni Hernandez. Nasangkot ito si Jinggoy. So parang lumalabas, itong biro ni Senador Marcoleta ay nagkatotoo. Ay nakakapagtaka pa rito, si Chis, Senate President, former Senate President, sabit daw. Yung kanyang deputy, si Jinggoy Estrada, binanggit na Hernandez, sabit. Itong si former majority leader, Villanueva, sabit. Itong si Marcoleta nagbiro, parang may alam. Chairman ng Blue Ribbon. So para bang kinorner yung issue, para bang
nakaporma silang lahat. Tapos lahat sila parang may alam. So nakakagulat ho ito mga kababayan. Pagdamay ho kay Senador Jinggoy nitong Hernandez na ito. Itong DPWH Assistant Engineer Bryce Hernandez. Dito kay Senador Jinggoy at may binabanggit na ilang milyon, sobrang laki. Siyempre, ano pa ba may expect natin kay Senador Jinggoy? Siyempre, tatanggi ito. Kasi nga, sabi ko sa inyo mga kababayan, papuputol ko sa pukong daliri kung merong aamin dito kahit isang mambabatas Kahit taga-senado, taga-house, wala talagang aamin dito. Sinong tangang politiko aamin dito? Ang mangyari dito, kakanta na kakanta yung mga kontraktor, yung mga politikong binabanggit, tanggi-tanggi lang. Isipin mo, may aamin bang politiko dyan? Lalo-lalo na yung mga kasama nila, wala rin umaamin. Ano yan, sasalayin mo mag-isa? Si Senador Jinggoy ho, mga kababayan, alam naman natin dati nasangkot na ho ito sa ganitong usapin Flander ba or Grab? Di ba na-arrest, nakulong pa ito? Panahon ni Pinoy yata, kung di ko tayo nagkakamali. Pero nalagpasan niya ho yung kasong yon. Ngayon, may pwesto pa sa gobyerno, senador pa. Ano ba sabi ni Senador Jinggoy Estrada, mga kababayan? Pakinggan natin. Kasi nagkakahamunan mga kababayan Pakinggan ho natin ito. Right now, take a lie detector test with me. Let us settle this once and for all and show the public who is telling the truth. Ayan mga kababayan, maliwanag Naghahamon ho ito si Senador Jinggoy Estrada dito kay Bryce Hernandez, former assistant ni Alcantara, na kahit daw ngayon mag lie detector test para raw sa lahat. Actually ito may mas malinaw mga kababayan, pakinggan ho natin ito, mas malakas-lakas ho na audio. Pakinggan natin ito mga kababayan. Tinanggap na anumang halaga mula sa mga flood control. Wala akong tinanggap na anumang halaga mula sa mga flood control projects. Gaya ng mga guni-guni nilang flood control projects, guni-guni rin ang sinasabi niya 30% commitment ko raw. Para sa mga ordinaryo natin mga kababayan, ang mga binanggit ng mga proyekto ay nasa line items ng 2025 GAA or General Appropriations Act. Isang malaking kasinungalingan ang mga pinagsasabi niya para iugnay ang aking pangalan sa mga proyektong binanggit niya na nasa ilalim na ng 2025 GAA na sa isinagawang pantinig sa mababang kapulungan. Mr. President, these claims are not only malicious. They are blatant lies, clearly intended to mislead the public, besmirch my name again, and discredit my continued participation in the Senate hearing. I am not merely challenging Mr. Hernandez to take a lie detector test with me. I am demanding that he prove every single allegation he has made in a court of law. If he dares to stand by his claims, then he must back them up with solid, irrefutable evidence. Ayan mga kababayan, may matinding hamon ho si Senador Jinggoy Estrada. Noon siya ninahamon ho itong si Bryce Hernandez ng isang lie detector test. O syempre pag may ganitong tao naman naghahamon, para bang ang dating sa atin ba? Mukhang ito ang totoo. Mukhang nagsasabi ng totoo ito na wala siyang kasalanan kasi naghahamon ng lie detector test. Ang lie detector test mga kababayan, actually hindi ho ginagamit sa korte yan. Hindi ho ginagranted ho ng korte yan bilang supporting documents or supporting ibig sabihin para makatulong ho sa kaso, wala, hindi tinatanggap. Pero may mga judge na nagtatanong kung dumaan ba ito sa lie detector test. May narinig na ho akong ganun. Pero yung mismong resulta ng lie detector test hindi ko tinatanggap sa korte. Maliwanag ko yan Pero may mga judge ho nagtatanong, especially sa mga arresting officer or PNP na dumaba sa lie detector test. Parang nagiging rin nila yun, batayan. Tingnan natin kung kakasaho ito si
Brian Hernandez, itong former secretary ho ng former assistant ni Alcantara sa DPWH. Kasi matindi ito. Kasi kung nasa katotohanan talaga itong Hernandez na ito, abay, kailangan sagutin niya ho itong hamon ni Senador Jinggoy Estrada. Kasi, to be fair naman kay Senador Jinggoy Estrada, mga kababayan, kahit may dati hong kasong grab bite o plunder, di ba, na-aresto, nakakulong yan. Tapos nakawala, nalagpasan niya yung kasong yun. Ngayon may pwesto na, senador na. Hindi naman ibig sabihin, talagang may kinalaman siya ito. So, panawagan ho ito kay Hernandez, kailangan tanggapin niya ho itong hamong ito. Lie detector test daw. Kasi ang mga lie detector test, pwede sa PNP, pwede private, tapos depende kung ano mga itatanong. So, maganda tanggapin ho ito ni Hernandez, mga kababayan, magkaaalamanan. Kasi, ito, malaking ano to, malaki magiging epekto nito kung tatanggapin niya at lalabas sa lie detector test, nagsasabi ng totoo si Senador Jinggoy, at itong si Hernandez ay hindi. Mawawalan ho siya ng kredibilidad sa isyong ho ito. Kaya ang laki ho magiging epekto niyan. So sana tanggapin na magkaalaman na ho, mga kababayan. Maraming salamat. Kita-kits po ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.